Presyo ng petrolyo tataas sa ka-6 at ika-8 linggo. Pagpapatupad ng trimester system, kailangan muna pag-aralan ayon sa Malacanang. At 14th generation ng JKT48 ipinakilala na nitong linggo. Magandang gabi po, ito ang Balitaan Plus Prime Time sa High School Network. Ito po ang inyong lingkod, Arkin Juan David Cabeaon. Mga kabalitaan, presyo ng petrolyo tataas sa ka-6 at ika-8 linggo. Mas malaki ang babayaran ng mga motorista para sa mga produktong petrolyo ngayong linggo. Dahil inanunsyo na ng mga nagtitingin ng Lunes ang mga gas companies ang isa na namang sunod-sunod na pagtaas ng presyo para sa gasolina at ang ika-8 para sa diesel at kerosene. Sa magkakahiwalay na abiso, sinabi ng Sea Oil Philippines Corporation at Shell Philippines Corporation na magtataas sila ng presyo kada litro ng gasolina ng 1 pesos and 20 centavos at diesel at kerosene ng 60 centavos kada bawat isa. Ipatutupad naman ng Clean Fuel at Petrogas ang parehong mga pagbabago, hindi kasama ang kerosene na wala sa kanila. Magkakabisa ang mga pagbabago sa ganap na alas 6 ng umaga sa Martes, Pebrero 17, 2026 para sa lahat ng kumpanya, maliban sa Clean Fuel na magpapatupad ng pagtaas sa ganap na alas 4:01 ng hapon sa parehong araw, Pebrero 17, 2026. Ang ibang kumpanya ay hindi pa gumagawa ng mga katulad na anunsyo para sa linggong ito. Nauna nang tinaya ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau o DOE o IMB na ang pagtaas ng mga pagsasaayos ngayong linggo ay binanggit na ang panganib ng pagkakantalasan ng supply sa Strait of Hormuz at ang kawalan ng katiyakan sa usapang nuklear ng Iran. Samantala, pagpapatapat ng trimester system, kailangan pag-aralan ayon sa Malacanang. Sinabi ng Malacanang nitong Lunes na mas makabubuti kung magkakaroon ng konsultasyon sa publiko tungkol sa planong pagpapatupad ng sistemang trimester para sa susunod na school year na 2026 hanggang 2027. Sinabi rin ni Castro na mas makabubuti kung magsasagawa pa ng mga karagdagang pag-aaral para sa panukalang ito. Sinabi ng kagawaran ng edukasyon na ang planong ito ay bahagi ng isang holistikong pamamaraan upang balansehin ang pamamahala ng oras para sa mga mag-aaral na nagbibigay daan parte sa ang mas nagbabaluktot na pamamaraan sa dekalidad na pagtuturo. Ayon sa Department of Education o DepEd, hahatiin ang sistemang trimester ng 201 araw na pasukan sa 3 termino kung saan ang bawat isa ay magsasama ng tuloy-tuloy at pili mga aralin at gawain para sa mga mag-aaral. Ang mga unang termino ay gaganapin mula Hunyo hanggang Setyembre, nasusundan ng pangalawang termino mula Setyembre hanggang Disyembre, at ang huling termino, ang pangatlong termino, mula Enero hanggang Marso, kung saan ang bawat termino ay may 54 hanggang 61 na araw ng pagtuturo na may konting pagkakantara para sa mga aktibidad na hindi pang akademiko at mga enrichment block. Sinabi ng DepEd na maglalabas ito ng mga alituntunin sa patakaran patungkol sa kalendaryo ng trimester sa mga susunod na araw kasunod ng mga konsultasyon sa mga kinakailangang stakeholder. Samantala sa showbiz, JKT48 Gen 14 ipinakilala na nitong Sabado. Opisyal lang ipinakilala sa publiko sa JKT48 Theater sa Jakarta, Indonesia ang mga bagong miyembro ng naturang group na girls group na 14th generation ito lamang araw ng Sabado. Ang mga bagong lineup ng mga miyembro ay sina Apera Talia Putri Estein, Carissa Dini Asparante, Cristabella Bonita Clara Chandra, Bahira Putri Kirana, Fatima Asara, Heidi Silongga, Megan Jovanka Anita Putri, Maxine Pei Putri Jasita, Ralyn Van Irwan at Sona Kalyana Porbo Prasetyani. Ang 14th generation ng JKT48 ay magiging katuwang ng iba pa mga training ng naturang girls group na 13th generation, sina Micaela Cosjanto, Noy Intan, Hagia Sophia, Aspelan Virginia Nadugraha, Jacqueline Emanuela Jonathan, Jemima Eboti Mara Lijaya, Humayra Ramadan Salfiandi, Olirisa Prito Chependi at Bong Aprili Pasca. Dito lamang unang araw ng 2026, ang mga naunang 12th generation o JKT48 Gen 12 ay napromote na bilang mga aktibong miyembro, kabilang sina Olin Manuel Jai, Jocelyn Agata Tricia, Adlan Vijaya at Chebel Case Reyna Bustami. At yan po ang kabuuan ng mga balitang higit pa sa katotohanan, patas na nagbabalita sa paaralan. Para sa iba pang mga balita, mangyaring bumisita sa balitaanplus.com.mysparkinglink.com na namabayang na po kami sa DCHS at sa iba pang mga istasyon ng Radio High School AM nationwide. Ito po ang inyong lingkod, Arkin Juan David Cabeaon, nag-uulat para sa Balitaan Plus. Maraming salamat po at mabuhay ang Pilipinas at Happy Chinese New Year po.